Dumami pa ang benepisyong ipinatutupad ng PhilHealth para sa mga miyembro nito, kabilang na ang pag-alis ng 45-day benefit limit sa mga pasyente. May announcement po tungkol dyan si Dr. Israel Francis Pargas, ang tagapagsalita ng PhilHealth. Doc Ish, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, magandang tanghali sa lahat ng ating taga-subaybay. Sir, ano na po ang nais ninyong iparating sa publiko tungkol sa 45-day benefit limit mula sa PhilHealth at paano po ito maa-avail ng mga pasyente? Opo, simula po ngayong April 4, Friday, ay wala na po tayo ng tinatawag na 45 benefit limit rule or yun pong in 45 days lang magagamit ang benepisyo ng PhilHealth sa buong taon. So sa pagtanggal po nito, ngayon po ang ating mga miyembro na magkakaroon ng pagkakasakit ay maaari nang magamit ang kanilang PhilHealth benefit sa buong taon na wala na pong limitasyon. Ito po ay naaayon din dun sa ating Universal Healthcare Act na dapat po ay ang bawat miyembro ay makakakuha ng kaagad-agarang benepisyo sa PhilHealth at naaayon din po ito sa direktiba ng ating Pangulo Bongbong Marcos na ang dapat lahat ng Pilipino ay nakakakuha ng benepisyo ng National Health Insurance Program. Opo. Sir, naglabas ng nag-issue ang Department of Health ng babala sa pagtaas ng bilang ng kaso ng rabies. So ano naman po yung detalye ng coverage ng PhilHealth sa animal bite treatment package at nasa magkano po yung coverage nito? Opo. Sa ngayon po, ang ating bagong benefit package for animal bite treatment package is around 5,880 na dati po ay 3,000 pesos a month. At ito po ay makukuha sa around 700 accredited animal bite treatment centers nationwide. Ito po ay public and private clinics and hospitals. Ang kasama po sa serbisyo ng pakete na ito ay yung pong anti-rabies vaccine, immunoglobulin, yun pong mga anti-tetano at mga kaagarang gamot na kinakailangan during the time ng may animal bite po. Doc Ish, ano naman po yung mga hakbang ng PhilHealth para tiyakin na sumusunod ang mga health facilities sa clinical standards at reimbursement rules? Well, yes. Tama rin po at muli nating ipinapaalala sa ating mga facilities na syempre, especially nga po nung tinanggal na natin yung 45 benefit limit rule, na dapat po ang pagkaka-ospital, pagkaka-admit ng ating mga pasyente ay sumusunod po tayo sa standards of care, sa treatment protocol at sa mga clinical pathologic guidelines. Kasi po, meron din pong posibilidad ng probable abuse kasi wala na pong limit yung paggamit sa ating benepisyo. So, sana po ay sinisigurado ng ating mga ospital na sumusunod sila sa necessity and sa treatment practice guidelines. Yan naman po ay minomonitor din ng PhilHealth. Sir, paano naman nakakatulong ang healthcare providers performance assessment system sa pagpapabuti ng kalidad ng serbisyo ng mga ospital at health facilities na gumagamit ng PhilHealth? Yun pong healthcare provider assessment system monitoring or yun pong tinatawag na HCP PAS, yan po yung ating monitoring tool sa performance ng mga hospital. Kung meron po tayong nakikita, halimbawa po, meron tayong nakita na violation sa standards of care, nag-i-issue po tayo ng warning letter or reminder letter sa facility na meron po silang ganitong violation. At yan po ay dumadaan sa due process hanggang 3 letter of warnings po ang pinapadala natin sa ating healthcare providers, either facilities or professionals. At kung hindi pa rin po sila sumusunod with regard to treatment guidelines or protocol guidelines, then may karampata din pong penalty na ginagawa ang korporasyon para po to make sure na sila ay susunod. At ito po ay nakaayon din
doon sa kanilang pinirmahang performance commitment sa atin during accreditation. Doc, ano naman po yung update sa coverage ng PhilHealth sa measles at heat-related illnesses? Ano-ano po ba mga halimbawa ng heat-related na mga sakop o mga sakit na sakop ng PhilHealth sa ngayon? Opo, pagdating naman po sa measles, ang atin pong benepisyo ngayon is around 15,000 pesos. Pero kung halimbawa po, meron pong mga komplikasyon, halimbawa po, measles with pneumonia, ang atin pong pakete is around 29,000 pesos. At wag namang mangyayari kung yun pong measles nagkaroon ng komplikasyon, halimbawa meningitis, ang atin pong pakete is around 50,000 pesos. For other heat-related illnesses, katulad po ng heat exhaustion or heat stroke, ang atin pong pakete is from 12,000 to 18,000 pesos. Pero ang magandang balita rin po dito, meron na tayo kasing bagong benefit, yung pong emergency room package, na kung ang pasyente ay nadala sa emergency room at nangangailangan ng emergency treatment or urgent care, ay meron na rin po tayong benepisyo. Kung hindi po kailangang ma-confine ang pasyente, like after 2 hours or 4 hours, nagstay sila sa ER, meron na rin po tayong benepisyo para po sa ating emergency room care. Sir, balikan natin yung pag-alis dun sa 45-day benefit limit. So ano po yung magiging parusa sa facilities na hindi susunod dito? Well, basically po, ang mangyayari po nun ay actually kung meron po mga hindi sumusunod na facilities sa atin, una, mawawarningan po sila. Pangatlo po, after the third due process of warning letters, we will file appropriate action as a violation for their performance commitment. Opo, paano po i-report itong mga lumalabag? Actually po, yan po ay namomonitor din namin kasi pag-file po ng claim sa amin. Pero kung meron pong mga pasyente na hindi ipapaklaim ng ospital, maaari po silang magreklamo sa amin through our 24/7 hotline at 028-622-2588, or pwede po silang mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph, or pwede po nilang hanapin yung aming mga empleyado sa ospital. We call them P-Cares, at doon po sila magreklamo para po sila ay matulungan. Doc, tanong lang po, yung mga PhilHealth sa ospital, ito po ba ay meron na ring Saturday and Sundays? Sa ngayon po, ito ay Mondays to Fridays, at ito po ay yung pong tinatawag na P-Cares. Hindi po sila yung mga empleyado ng billing or cashier section, but rather sila po ay roving within the facility. At yun nga po, ang tawag sa kanila ay P-Cares, Monday to Friday, 8 to 5 po. So sir, ano na lang po yung iba pang programa ng PhilHealth ang nais niyong ibahagi sa ating mga kababayan? Well, gaya po nung gusto ko lang pong ipaalala na ayun, meron na nga po tayo ng tinatawag na ER or Outpatient Emergency Room Benefit Package. Tapos, kung matatandaan po ninyo, tinanggal na rin po natin yung ating single period of confinement rule, or yun pong within 90 days, kung kayo ay mauospital sa parehong pagkakasakit, ngayon po ay mababayadan na siya, dati po ay hindi. At ipinapaalala ko rin lang po na meron po tayong tinatawag na primary care benefit package or yung consulta package, na kung saan meron pong libreng konsultasyon or check-up, meron pong libreng 15 laboratorio or diagnostics, at meron pong 21 na libreng
drugs na makukuha. Ito pong konsulta natin, sa ngayon meron tayong around more than 3,000 providers accredited nationwide at yan pong listahan ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph. Ayan, Doc Ish, mensahe nyo na lamang po sa mga miyembro ng PhilHealth na nakatutok sa atin ngayon, lalo na po patungkol doon sa pag-alis ng 45-day benefit limit. Opo. Well, maraming salamat po sa pagkakataon. Unang-una, gusto ko lang pong ipaalala yung pong 4M ng PhilHealth. Una, magpa-register. Pangalawa, mag-update ng information. Pangatlo, magbayad ng premium kung kinakailangan. At pang-apat, mag-avail po ng benefits. Atin lamang pong ipinapaalala na ang PhilHealth po ay tuloy-tuloy ang serbisyo para sa mas pinalawak na benepisyo. Okay po sir, maraming salamat sa inyong oras, Dr. Israel Francis Pargas, spokesperson ng PhilHealth.